kasama si Ruth Cabal sa True FM. Lord sa True FM sa 105.9. Meron din bukas. Kapatid, naka-on ako. Pasok nila. Mga kapatid, uy! Kamusta kayo? Long time no see ah. Oras po natin ay 6 minutes after 11, mga kapatid. Ito na po, ang oras para tayo magkwentuhan. Palakpakan natin ang Perfect Mornings. Kasama po si Ate Cherry Cosim. Ako naman po ang inyong lingkod, Lord Devea. Praise the Lord. Eyaw! Thank you, Lord. Dumarami na raw ang mga Pinoy na ang kalakalan ay ginagawa sa digital na paraan. Ang mga pitaka ay hindi nagawa sa mga balat o nylon o kung ano man tela na nakasiksik sa bulsa. Kung hindi, nasa kanilang mga telepono na mismo. Ang mga pisikal na perang papel na may mukha ng mga pangulo ay dahan-dahan ang napapalitan ng mga numerong hindi nahahawakan, hindi natatanaw, pero dumadaloy na lamang sa hangin. Kaya kung saan nandoon ang pera, nandoon din siyempre ang mga kawatan na palagi tumutuklas ng makabagong mga paraan upang ikaw ay maisahan. Pero kung titingnan daw ang datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas itong taon lamang, abay may 57% pa rin o higit sa kalahati ng mga Pinoy ang hindi pa rin gumagamit ng mga e-wallet tulad po ng Maya at yung isa na nakalimutan ko yung pangalan pero nagsisimula sa letrang G at nagtatapos sa cash. Ibig sabihin, lampas kalahati sa atin ay hindi pa rin pinapakawala ng mga pisikal natin mga pitaka mula sa ating mga bulsa. True. Na kung titingnan, kung ikukumpara mo sa presyo ng mga bilihin ay mas kumukonti ang nalalamang pera. Aray? At lalo pang mababawasan yan dahil nandyan pa rin ang mga makalumang kawatan. Mga mandarambong, hindi sila manlilinlang na gumagamit ng mga bagong modus at modernong kasangkapan. Sila pa rin ang naniniwala sa mas sigurado at higit na mas mapanganib na tutukan at bantaan. Mga kapatid, ang mga salitang gaya ng taas ang mga kamay at walang kikilos at iabot nyo na lamang ang pitaka, relo, alahas, cellphone para walang masaktan. Ganyan ang gawain ng mga makikilala natin mga tauhan sa ating kwento ngayon, mga kapatid. Dahil si Orly Aquino ang nagsulat nito. Mahilig siya sa mga kwento tungkol sa mga bad boy tulad ng dumaan na yun, no? Tungkol sa mga kriminal sa lansangan, mga kapatid. Pero isa sa kanila ang pinasok ang gawaing ito dahil sa tawag ng damdamin. Mga kapatid, simulan na po natin ang kwento sa Sana Lord ngayong Huwebes, mga kapatid, ang huling Huwebes po ng buwan ng Hulyo. Pasok na pasok ang ating kwentong pinamagatang Tusok sa Tatsulok. Saging lang ang may puso! Saging lang ang may puso! Anong driver? Diretso lang ang pagmamaneho mo ah. Hold up to. Hold up? Nakapwesto ako sa likuran mo lang. Huwag kang papalag. Pag pumalag ka, itatara ko sa lalamunan mo tong kutsilyong tinutok ko sa leeg mo. Huwag mo ko sasaktan. Hindi ako papalag. Susunti ko ang gusto mo. Mga pasahero! Walang papalag sa inyo! Hold up to! Ay, naku! Lahat ng mga alahas at cellphone, bag, wallet, iligay nyo rito sa bag! Bilisan nyo! Ay, ito na yung pera ko! Ito na! Ay, ano bang iniiyak mo, Pinang? Alalang-alala kasi ako kay Denya.
Bakit ka mag-aalala sa anak mo? Hindi naman siya menor de edad pa. 25 anyos na siya. Pinasasakit mo lang ang ulo mo sa babaeng yun. Oo. Nasa ustong gulang na si Denya. Pero di niya alam ang ginagawa niya. Alam niya. Daig pa ng anak mo ang mga lalaki kung lumaklak ng alak. Kahit lasing siya, alam pa rin niya ang ginagawa niya. Sabi kasi niya, napapabarkada lang siya. Kaya madalas siyang umaalis sa bahay. At kung umuwi gabi na. Pero nabalitaan kong miyembro pala siya ng grupo ng mga hold-upper. Baka kasama siya sa grupong napabalitang nang-hold up sa mga pampasaherong sasakyan. Sinita ko nga si Denya, umami naman siya. Pero hindi ko siya mapakiusapang lumayo sa masamang grupong inaniban niya. Hindi ko siya mapatino. Kaya ako ang pakikiusapan mong magpatino sa anak mo, ganun ba? Kung pwede sana. Ay naku, hindi Pinang. Ate, pasensya ka na. Pero nawalan ako ng amor sa anak mo dahil na rin sa katarantadahan niya. Hindi ko makakalimutan nung minsan bastusin niya ako. Sinita ko lang siya at pinauwi dahil lasing na siya sa tabi ng kalsada. Sukat itinulak niya ako at pinagtabuyan sa harap ng mga kainuman niya. Ayun, lumabas na sa van sina Allen at Danny. Okay na, Denya. Narito sa bag yung mga nakulimbat namin sa pasahero ng van. Okay mga pards. Ayos. Ganitong kumpleto ng grupo natin. Paharurutin ko na tong getaway car natin. Sarento, napasugod kami ng mga pasahero ko rito dahil hinold up ang van na minamaneho ko. Hinold up kami ng 2 hold-upper. Nakilala nyo ba sila? Hindi pero pareho sila lalaki. Saan nangyari pang hold up sa inyo? Sa di kalayuan lang rito, Sarento. Baka nga ho, abutan nyo pa ang getaway car ng mga hold-upper. Okay. Idetalye nyo ang sasakyan ng mga nambiktima sa inyo. At kikilos agad kami ng mga kasama kong pulis para mahuli ang mga hold-upper. P.O.1 Aralar, ayun yung getaway car ng mga hold-upper na dinescribe sa akin kanina ng mga nabiktima nila. Habulin mo. Kahit saan magsuot ang kotseng yun, buntutan mo. Sundan mo. Okay, Sarge. Gumamit ka ng wang-wang para malaman ng mga hold-upper na tinutugis natin sila. Ha? May mobile sa likuran natin. Malamang nakapagsumbong agad sa mga pasahero ng van na nabiktima natin kanina. Danny, kalma lang kayo ni Allen. Denya, tagilid tayo pag naabutan ng mga parak itong getaway car natin. Akong bahala mga pards. Nalilsi na, Denya. May nakaharang na mga paninda sa kalye na pasukan natin. Sinakop na kasi ng mga sidewalk vendor ang halos kalahati ng kalsada. Naku! Maabutan na tayo ng mga parak! Mauuli tayo! Makukulong tayo! Kalma lang kayo mga pards. Para di tayo mahuli at makulong, didiskarte ako. Para di tayo madisgrasya, sasagasaan ko yung mga paninda sa kalsada. Makadisgrasya na ako kung makakadisgrasya! P.O.1, nakalayo na sa atin ang getaway car ng mga hold-upper. Dahil naharangan ito ng mobil kanina na nagkalat ng mga paninda sa kalsada. Huwag mong hayaang tuluyan tayo matakasan ng mga hold-upper. Kahit saan magsuot ang sasakyan nila, buntutan mo. Matagal na sakit sa ulo nating mga otoridad ang grupo ng mga hold-upper. Kaya hindi natin sila hahayaang makatakas. Mangyayari na ang mangyayari. Huwag mo hayaang maabutan tayo ng mga parak. Kahit saan magsuot tong getaway car natin, nakabuntot sa atin ang mobil. Naku, nalintikan na tayo mga pards. Ba't mo inintong kotse, Denya? May traffic dito sa kaling nasuotan natin. Masikip na traffic.
natin ang mga barak. Pag nanlaban tayo, para lang tayo nagpakamatay. Kaya nga sumuko na tayo, Alin. Mga pards, hindi tayo susuko. Denya, ayoko ba mamatay? Makaka-escape po tayo. Paano tayo makakatakas? May ali sa gilid ng kalsada sa tabi natin at kasya ron ng kotse. Pero may hagdan sa ali. At matarik ang hagdan pababa eh. Akong bahala, kumapit kayo. Pero Denya, Ipapasok ko tong kotse sa ali. mga kasama, nakababa sa matirik na hagdan nitong ali ang getaway car ng mga hold-upper. Hindi natin sila masusundan dahil baka tayo madisgrasya. Natakasan tayo. Natakasan tayo ng mga hold-upper. Wow, mga pards, ang dami nitong nakaparte ko. Pera, alahas at mga cellphone. Parehas lang ng parte natin tatlo, Denya. Di ka namin pwede lamang ni Alin ha. Pag ganitong pare-pareho tayong paldo, makakapag-good time tayo ng gusto. Bago ka namin nakagrupo, Denya, pag tumiba kami ni Dan, nag-good time talaga kami. Nag-happy-happy kami. Sige, Danny, sama ako sa inyo ni Allen. Ayos, okay. O, saan mga pards? Saan ba tayo mag-happy-happy? Mga pards, kakapasok lang natin dito sa bar. Lasing na yata kayong dalawa. Uy, Denya. Di ba kami lasing ni Alin dahil nakatag-isang bote pa lang kami. Nagbibiro lang ako, Danny. Tigilan ka na. Uy, di ako sa biro mo natigilan, Denya. Sa grupo, sa ibang table na napansin kong kanina pa matalim ang tingin sa atin. Ha? Nasaan ang grupong matalim ang tingin sa atin, Danny? Yan nasa katabi ng table natin, Alin. Baka naliliitan sa ating dalawa. Teka nga. Mga Brad, ang talim yung tumingin ah. Ano gusto nyo? Trouble? Trouble ba gusto nyo, ha? Okay, rabulan na! Ha? Huwag niyong pagtulungan ang kasama namin, ha? Danny, susugod sa likod mo kaya pupupukot ng bote sa ulo niya! Ha? Inay? Oo, Denya. Gising pa ako kahit oras na ng gabi dahil talagang hinintay ko ang pag-uwi mo. Magbago ka na, Denya. Matulog na nga tayo, Nay. Pwede ka namang kumita sa marangal na paraan. Dahil nakatapos ka naman ng pag-aaral sa college. Ba't sumama ka pa sa grupo ng mga hold-upper? Ba't gumawa ka pa ng labag sa batas? May dahilan ako, Nay. Anak, nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kung ayaw niyo na pong matulog, magpapahinga na ho ako. Alin, akala ko uuwi na rin tayo pag alis ni Denya rito sa ating safe house. Bago tayo maghiwalay, may pag-uusapan muna tayo, Danny. Oh, tungkol naman saan? Tungkol kay Denya. May problema ba sa kanya? Wala. Malaking tulong si Denya sa ating grupo. Oh. Kaya lang, Kaya lang ngayon, Alin. mas matagal na ang pinagsamahan natin bago natin nakagrupo si Denya. Tapos? Kaya hindi ako magkakaila sa'yo. Bale, kursunada ko si Denya. Ah? Oo. Ba't gulat na gulat ka? Alin, kasi... Kursunada mo rin ba si Denya? Alin... Sagutin mo ang tanong ko! Katropa lang si Denya para sa akin, pare. Siguraduhin mo yan, Danny. Alin naman. Dahil pag kinaribal mo ko kay Denya, magkakabangga tayo. Magkakatodasan tayo. Sa dami naman ng mga taong makakasalubong ko, Denya, ikaw pa. Ha? Eh kung ako naman ho ang tatanungin nyo, Tia Rosie, hindi ko rin gugustuhin makasalubong kayo. Kung nakita ko lang agad na parating kayo, hindi na ako bababa sa kotse para bumili sa tindahan ng sigarilyo. Pasaway ka na, bastos ka pa. Walang respeto sa matanda. At maging sa akin na sarili mong kamag-anak. Kasi naman yung bungad naman ng tiyahin, di ba? Sa dami ng mga kasalubong ko, ikaw pa.
Mali yun. Di niya. Dapat hindi, ha? Ang ano mo, sinapak mo agad. Joke lang. Huwag ganon. Ika nga ng kumanta ng Kona. Let there be peace on earth and let it begin with wait lang sa orad, sir, ha? Mga kapatid, wala nang nagawa si Aling Rosie kundi mapailing at magtimpi at magtanong sa sarili kung paano naging ganito ang ugali ng kanyang pamangkin. Napakasakit lamang isipin na anumang matinong pagpapalaki ang gawin. Kahit ito pa ay iyong pag-aralin, lahat yan ay mabubura pag napadpad sa isang masamang barkada. Aba, malaking kinita ng bruha. Kung ang iba, ang trip ay maglasing, mag-happy-happy, bumiyahe. Ito, napuntahan ni Denya ang isang barkada na ang trip ay mang-hold up. Hanep ano? Biruin mo si Denya. Tapos pa ng pag-aaral. Ngayon, ang MA niya, Wow naman! at mukhang magpi-PhD pa. Wow naman! Hold-upan. Ano ka nasisira, Advanced studies in pangingikil at iba pang naiisip ni Orly Aquino, mga kapatid. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program na ang tanging hiling sa inyo ay isuko na ang inyong atensyon at oras anuman ang iyong ginagawa. Narito kami para kayo ikwentuhan, mga kapatid. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito nyong radio drama program sa buong sanlibutan. Ito po ang programang Sana Lord. At sana kay swabe po, mga kapatid. Swabing-swabe lamang ang inyong umaga. Sana'y swabe ang inyong agahan. Sana'y swabe ang inyong paranghalian, mga kapatid. Kung busog ka pa, aba, huwag pilitin. Opo. Yung 3 beses ang araw na pagkain, wala namang ganyan dati, di ba? Alam na alam yan ni Erin Ocaña. Pero si Catherine Cristobal, alam natin na higit pa sa 3 ang tinitira kada araw. Tama ba yan? Bay, may tumututol ata. Ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera, mga kapatid. Tayo rin po yung napapanood sa Facebook Live Broadcast, maging sa Signal TV Channel 19 at sa YouTube live stream sa 105.92 FM, mga kapatid. Sa Signal Channel 1. Tayo rin po ay mapapanood dyan. Okay, sa oras po ng 11:24, tayo po muna yung mambibitin. Sana nakatutok ka pa rin dahil tutukan ka ng ating storya kapag ikay naglipat at makinig sa iba. Siloso kami. Magbabalik ka sana, Lord, makalipas lamang ang ilang paalala. You want it? Take it! Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! 4:00 hanggang 6:00 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 hanggang 10:00 ng umaga. Fayron DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! 4:00 hanggang 6:00 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 hanggang 10:00 ng umaga. Fayron DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! 4:00 hanggang 6:00 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 hanggang 10:00 ng umaga. Fayron DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! 4:00 hanggang 6:00 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 hanggang 10:00 ng umaga. Fayron DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted si Lourdes de Vera, may libro na. Sana Lourdes, mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Mababasa nyo na ang mga kwento na hango sa radio drama ng Sana Lourdes sa kakaibang librong ito. 20 kwento tungkol sa buhay, pagsubok at pag-ibig na pinili mismo ni Lourdes para sa inyo. Sana Lourdes, mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Grab a copy na sa National Bookstore at Anvil Publishing Online. Handog sa inyo ng 105.9 True FM at Anvil Publishing dahil 3 taon na po ang Sana Lourdes at ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. With
pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos Isitan gift card sa Isitan Shop and Win Part 2 mula sa Isitan Supermarket, Carriedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isitan Supermarket. Shop at Isitan! See Mechanics banners for detail. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI per trade permit number FTEB 257911 series of 2026. Level up your experience with Bet88 Sports. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Follow DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Marites ka. Sinong marites? I May don't know, alam that was ako. the chismis. Dapat bigyan ng program. Bingo per minute. Swak na swak yan. Mga kapatid, oras natin ay 11:32. Nagbabalik po ang paborito ng radio drama program sa buong San Sinukog. Ito po ang programang Sana Lord. At balikan na po natin ang ating kwento sa araw na ito. Magandang umaga sa ng Ryan Barion, Saito Hanley. Magandang umaga sa mga taga-Anvil Publishing, Accounting Department at sa mga taga-Warehouse, mga pogi. Marami nang nabiktima. Sila Denia, sila Al, at sila Dan. At dahil hindi na sila nag-abalang magsuot pa ng mga maskara, hindi na sila nag-abalang ikubli ang kanilang mga itsura. Siyempre, may iba sa mga na-hold up nila ang natatandaan ang kanilang mga pagmumukha. At lingid sa kaalaman ng dalawang hold-upper. Isa sa mga nadali nila dati ang nakapagsumbong sa polis. Kaya ngayon, itong si Sargento Nolan Paredes ay patuloy silang tinutugis kung magagawa ba niyan at sa kung anong paraan. At kung masasagot ba ang misteryo kung bakit etong si Denia ay mas piniling pasukin ang racket na ito kahit tapos naman siya ng kolehiyo. Pwede naman siyang pwede naman siyang sumali sa Kongreso. Easy boy. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na sinulat ni Ginoong Orly Aquino na pinamagatang Tusok sa Tatsulok. Ano, nanay? Nakita niyo ang dalawang lalaking nang hold up sa inyo? Ay, oo, sir. Kaya nang makita ko kayong naka-uniform na sakay na mobile at nakapila rito sa gasolinahan, lumapit agad ako sa inyo. Mamaya na ako magpapakarga ng gasolina. Nasaan ho yung mga hold upper? Ay, naroon sa bilyaran sa tapat nitong gasolinahan. Ituro niyo ho sila sa akin. Sige ho, sir. Kahit nagsusolo ko, dadamputin ko ang mga hold upper. Alin, di kumukupas ang husay mo sa bilyar Pinagbibigyan mo lang yata ako, Danny. Hindi Talaga mahusay kang tumumbok ng bola. Mga hold upper! May parak na pumasok dito sa bilyaran. Tinututukan niya tayo ng baril. Sumuko na kayo na maayos. Baka naman mapag-usapan natin to. Pag hindi kayo sumuko, pag naglaban kayo, puputokan ko kayo. Ang ulo ko. Denya, sakto ang dating mo. Sakto lang napadaan ako rito sa bilyaran, mga parts. At nakita kong tinututukan kayo ng baril ng pulis na to. Kaya naghagilap ako sa basurahan ng basyong bote na ipinukpok ko sa ulo niya. Habang namimilipit siya hindi makagulapay, tumakas na kaya tayo. Bilisan natin. Sumakay na tayo sa kotse para makalayo agad tayo. Bilis mga parts, bilis! Ate Rosie, nagkasagutan pala kayo ni Denya. Oo. Pinang. Sa kalsada pa. Kaya dumaan ako rito sa inyo.
Gaya ng dati, hindi naman ako nirespeto ng anak mo kahit sa harap ng ibang tao. Pagpasensyahan mo ng anak ko, ate. Sagad na ang pasensya ko kay Denya. Punong-puno na ako sa kanya. Kung pangangatawan ni Denya ang pagpapakasama niya, pangangatawanan ko rin ang pagtatakwil sa kanya. Denya, talagang hulog ka ng langit sa ating grupo. Oo nga, Denya. Kung hindi ka dumating sa bilyaran kanina, baka nadampot na kami ni Alin ng parak. At malamang, naghihimas na kami ni Danny ngayon ng mga rehas na bakal. Pwede ko ba naman kayong pabayaan, mga pards? Pag ikaw naman na nalagay sa peligro, di ka rin namin pababayaan, di ba? Sigurado yun. Makikita ko rin ang mga hinahanap ko. Sarento Paredes, mukhang may hinahanap ka. Kanina pang pagdating mo rito sa presinto, naghalungkat ka na sa files ng mga criminal records. Baka naman matulungan ka namin sa paghanap. Salamat na lang mga kasama. Pero ako na lang maghahanap. Kasi nakaharap ko na yung dalawa sa mga hold-upper na matagal nang nagpapasakit sa ulo natin. Natutukan ko sila ng baril. Pero natakasan nila ako nang mapukpok ako sa ulo ng kasama nila. Pero pamilyar na sa akin ang mukha ng dalawang lalaking yun. Pag nakita ko sila rito sa files natin, madali na natin silang matutuntun at madadakip. At matutuldukan na ang pamamayagpag ng grupo ng mga pusakal na hold-upper. Pinang, ako mismo ang nakakitang kasama ng anak mo mga kilalang pusakal na hold-upper. Kahit pa ate, naniniwala ako at umaasa na darating ang araw na makikilala rin ni Denya ang pagkakamali niya at magbabago rin siya. Kailan pa siya magbabago, Pinang? Kailan pa magpapakatino ang anak mo? Pag may masamang nangyari na sa kanya? Hold up to! Walang papalag sa mga pasahero ng bus na to! Ilagay nyo rito sa baga lahat ng inyong pera, alahas at cellphone. Bilisan nyo na! Ang pumalag sa inyo, bubutasan ko ang katawan. Totodasin ko rin! Ano? Papalag kayo, ha? Sige, balag! Balag! Ang tagal yung mga pards. Pumalag kasi ang ibang pasahero ng bus day niya. Tinarakan ko muna ng matala sa katawan, yung pumalag, bago kami tumakbo ni Danny dito sa getaway car. Ganyan kompleto na tayo, sibat na tayo. At pagparte-partehan na natin yung mga nakulimbat niyo. Madulas talaga ang grupong ito. At naisahan na naman si Sargento Paredes. Nagawa pang gripuhan ang ilan sa mga pasaherong matatapang. Patunay na mga to ay hindi nagbibiro at tunay na matatapang. Pero patong-patong na naghihintay ng mga kaso sa grupong ito sa oras na sila ay malambat. At habang dumadami ang kaso, habang dumadami ng nakakakilala sa kanila, nakakaalam sa kanilang mga gawain, mga kapatid, nako, malapit na bang masukol ang grupong ito? Damputin na yan. Ang grupo nila Al, nila Dan at ni Denya. Mga kapatid, sa oras po ng 11:40, tayo po'y mambibitin muna. Magbabalik po ang Sana Lord, makalipas lamang ang ilang mga paalala. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM. Pag hindi mo sinibagan, ikaw sisibagan ko. Walang sibakan na mangyayari dito mga kapatid dahil hindi naman ito Teka, Lumber Salamat, Company. Welcome po. Welcome back again sa paborito niyong radio drama program na sana Lord at sana po mga kapatid payapa ang inyong umaga. At ang inyong pinakikinggan ay isang kwentong sinulat ni Ginoong Orly Aquino sa direksyon po ni Eric Galvez. Mga kapatid, ngayon palakpakan natin ang ating mga artista. Ang gumaganap na Rosie, Tia Rosie at si Tinang ay si Marjorie Innumerable. thank you Lord. Ang gumaganap na Dan ay walang iba po kundi si Ginong Alan Moya. Si Direk Jojo Galvez naman ang gumaganap na Nolan at Allen. At si binibining Tel Manuel. Ang girl na girl, si Cristel Manuel, ang gumaganap na Denia. Alright, mga kapatid, palakpakan natin mga artista. Ngayon, ang mga
nakatutok sa atin. Abay, nag-message pala si Catherine Cristobal. Sasagutin ko lang ha. Catch, nandito na ako. Hello kay Georgette Pansakala, maulang Thursday from Cebu. Ingat ka dyan, Georgette. Ayo-ayo. Amping gihapon. Robert Basaliote Berdin. Shoutout kami dito sa Litex Commonwealth. At kasama niya, si Jesus Bongkay. Sila po mga kapatid ay nagmamasilya. Hello. Robert, baka pwede pamasilya ng aking malasot lang kutis. Nico Cabales, happy Thursday. Good morning. Hindi pa afternoon. Oo. Wow naman. Aha. Talaga namimiss si Nico. Si Nico Cabales ay talagang hinahanap-hanap si Marymon Reyes. J.R. Ibanez Gono. J.R. Ibanez, Kuya Lord, shoutout naman dito sa Barangay Punong Matalom, Leyte. Happy 47th anniversary sa Dabarkads ng Itbulaga. Solid Dabarkads daw siya. Alright? Tayo na sa Paraiso. Bike is life. Shoutout kay... Tayo na sa Paraiso. Thank you, sir. Dan Mark Thank you so Burgos, much. happy Thursday morning. Present pa rin. RB Hortaleza, Calentong Branch. Mabuhay kayo. Lucky V. Pabati po sa SFG Garments. Lalo na kay Melissa at kay May Bunaw. Kay Ate Ana, Ate Mirna, Ate Malu. Hello po mga ate. From Singapore, nakatutok si Jenny Milyoga. Si Nympha Selos o Selos sa pamilya Selos. Pamilya Panambo. Magandang umaga po sa inyo. Galing mo apelido, no? Nanay Beth is watching, of course, mula Alabang, Muntinlupa. Aba, Alma Aranilio, magandang Huwebes po ng tanghali. Aldrin Bendicio, isang maaraw na umaga sa iyo. Aldrin Bendicio, kanina medyo maulap ha, Aldrin. Pero umasa ka, uulan paghapon pa rin, paggabi. Hello kay Teresita Perfinian. Tagal daw hindi nakapakinig. Pero siya po ay nakikinig mula sa Sampaloc, Manila. Mabuhay kayo, Teresita Perfinian. Of course, kakalimutan ba natin si Tess and June Gutona, ang always present na first couple ng Botolan Zambales. Maria Sander from Laredel, Bulacan. Masayang Thursday morning sana sa inyo dyan. Mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng ating kwentuhan. Pero bago lahat, babanggitin ko mga tao sa likod ng programang ito. Unahin natin, baligtarin naman natin, ang ating executive producer ay si Catherine Cristobal. Tama na yan. Mga kapatid, ang ating spinner, ibig sabihin bawat tunog na nadidinig ninyo, maliban na lang po sa kinig ko, ay nagmumula po sa mga kung ano-anong buton na pinagpipindot ng mga fingers ni Erwin the Loverboy Ocanya. Aba, pinagloloko mo ba ako? Yan, ang tunay na bad boy ng Paranaque, mga kapatid. At Malabon. Aray. Ang producer po ng mga drama ay si John Christopher Lara. Ang ating editor, mga kapatid, ay si Neil Patrick Manikis. Ang studio technician, Rico Robles. Ang ating technical director ay ang bad boy ng Tanza Cavite, Aray. si Nanding Bazarte. Thank you, sir. Thank you so much. Ang researcher natin, mga kapatid, ay si Cathy Foliente. Ang ating masaya. program assistants, mga kapatid, ay ito po, siya po mga kapatid, ang, kumbaga, ang Sharon Cuneta ng Novaliches. Nia Bugarin de Guzman. Sharon Cuneta, the later period na. Hoy, gising. Mga 90s. Ayan. At ang tunay na utol kong hudlum ng Balara, si Neb Ganaban. At mga kapatid, ang tatlong transmitter technicians natin na binabanggit natin araw-araw. Una, Ray Santos. pangalawa, Milan Dones. pangatlo. Dino Panganiban. Ako naman po ang iyong lingkod, Lord De Vera. At ito na po ang ating kwento. Ang huling bahagi po. Sa pangatlong pagkakataon, parang madulas na hito na muling nakapuslit ang grupo nila Denia mula sa bitag ng mga humahabol na pulis. Kaya lalong nanggigigil si Sargento Paredes. At mas lalong
pinaigting ang lahat ng plano na maaresto itong tatlo. Pero may hindi pa nasasagot na tanong kanina. Meron pang hindi nasusolve na misteryo. Ano nga ba ang tunay na motibo nitong si Denia kung bakit sumali siya sa grupong ito? Pera lamang ba o may mas malalim pa? Hindi lang yan. Malalaman din natin ang motibo ng iba pa dito sa tatlong taong ito, mga kapatid. Tatlong tao, tatlong sides, tatlong kanto, triangulo kumbaga. Kung paano magtatapos ang sinulat ni Ginoong Orly Aquino, ito na po ang huling bahagi ng Tusok sa Tatsulok. Is that a grave threat? Kalma ka lang, Sargento Paredes. Huwag kang magdadabog, Sarge. Baka akalain na iba na sa labas ng presinto nag-aaway tayo mga pulis. Pasensya na mga kasama. Di ko lang napigil ilabas ang ngit-ngit ko. Dahil sa pagdaan ng mga araw, lalong dumarami ang mga nagrereklamo rito sa presinto na nabiktima ng mga hold-upper. Ay. Kaya dalasan natin pagpapatrolya sa labas. At pag natsyempohan natin ang mga hold-upper sa akto, huwag na natin silang hayaang makatakas. Gawin natin ang lahat para madampot at makulong ang lahat ng mga pusakal na hold-upper. Mga parts, sa dami ng mga nadugas natin, malaki-laking pera na naman yung mapagpapartehan natin. Oo nga, Denia. Pera pa ang mga alas at cellphone. Kaya lang, dito lang sa safe house natin tayo mag-happy-happy ngayon para iwas trouble. Kapag lagi tayong titiba sa mga lakad natin, yayaman tayo. Hindi naman malayong yumaman tayo, mga parts. Dahil walang sablay sa mga operasyon natin. Okay, tuloy ang inuman. Tuloy ang happy-happy. Denia, Alin, umiiyak ka ba? kagabing nagpapahinga na ako rito sa kwarto. May pumasok dito at nirape ako. Ha? May nang-rape sa'yo? Meron. Hindi ako nakapanlaban dahil nangihina ako sa sobrang kalasigan ko. Pero kahit nangihina at nangihilo ako, nakilala ko kung sino nang rape sa akin. Sino, Denia? Sino nang rape sa'yo? Sino? Tayong tatlo lang ang narito sa safe house sa Magdamag. Hindi kita pwedeng kataluhin. Hindi kita pwedeng argabeduhin kahit kailan. Kaya lang, walang ibang nang rape sa'yo kundi si Danny. Allen, mapapatawad ko si Danny sa ginawa niya sa akin. Hindi ko siya mapapatawad. Basta pakasalan niya ako. Ha? Pahig kang makasal kay Danny? Oo, Allen. Hindi na ako magre-reklamo. Panagutan lang ni Danny ang ginawa niya sa akin. Makasal lang kami. Totoo ba ang sinasabi niyo? Sargento Paredes, hindi na ho ako magsasadya rito sa presinto para magsinungaling lang sa inyo. Alam niyo ang safe house ng grupo ng mga hold-upper? Nakita ko ho nang di sinasadya. Dahil isa sa mga miyembro ng mga hold-upper ang pamangkin ko. Okay. Salamat po sa impormasyon. Sargento, Sige ho. Idetalya niyo sa akin kung saan ang safe house ng grupo na kinaaniban ng pamangkin niyo. At lalakad kami kagad ng mga kasamaan ko para matuldukan na ang maruming gawain ng mga pusakal na hold-upper. Danny! Gising ka! Gising! Alin, ano meron? Bumangon ka rin sa sopa, traidor! Ba't parang galit ka? Ano meron? Nagmamaang-maang ka ba, ayup ka? Ano ba problema mo, hayop ka? Sinabi ko na sa iyong kursunada ko si Denia. Kaya huwag mo na akong karibalin sa kanya. Hindi naman kita kinakaribal kay Denia. Anong hindi? Kung di mo kursunada si Denia, ba't ni-rape mo siya? Bakit?
Bakit? Hindi ko ni-rape si Denya! Hindi ko magagawang gasahin kahit kailan si Denya. Dahil hindi tayo talo! Ano sinabi mo? Yan ang totoo, Allen. Hindi ako tunay na lalaki. Pusong babae ako. Matagal ko na iniliham ang tunay kong pagkatao dahil sa takot kung baka hindi mo ako tanggapin. Kaya bumarkada ako sa inyo. Dahil napamahal na ako sa iyo, pikit mata ako sumama sa maruming gawain mo kahit labag sa loob ko para makasama ka. Kaya pag nalalagay sa peligro ang buhay mo, ginagawa ko ang lahat para matulungan ka at mailigtas. Tinataya ko ang buhay ko para sa'yo. Ayoko mapahama ka dahil mahal kita, pare. Mahal na mahal kita. Ano? Hindi! Hindi ito totoo! Denya. Umasa ako may pag-asa magkaroon ng tayo. Patawarin mo ako kung kailangan pang umabot sa puntong inakusahan kitang ginahasa mo ako para mapilitan kang pakasalan ako at para hindi ka maagaw sa akin na ibang babae. Hindi ko dapat ginawa yun. Talagang hindi, Denya. Mali ang ganyang akusasyon para puwersahin si Danny sa gusto mo. Pareho kayong hindi nagpakatotoo. Wala nang saysay itong samahan natin. Magwatak-watak na tayo. Diyan na kayo. Hoy! Taas ang kamay! Walang gagalaw na masama ha! May warrant kami sa inyo mga miyembro ng hold up gang! Mga pulis, hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako magpapauli ng buhay. Allen! Bitawan mo yung baril! Hoy! Bitawan mo yung baril! Huwag mo ko ipuputok yan! Hindi ako papayag na makulong. Eto sa inyo! Hindi, Allen! Mga pulis! Huwag niyo siyang magbabarilin! Si Allen! Nandito na mga pulis! Mahuli na kami! Kayong dalawa, taas ang kamay! Huwag na kayong lumaban gaya nitong kasama nyo! Huling na namin kayo! Susuko po kami! Hindi po kami lalaban! Tapos na ho, inay. Tapos na ho mga araw na pinasakit ko ang ulo niyo. Magpapakatino na po ako. At paglabas ko dito sa kulungan, itutuloy ko na po ang pagbabagong buhay. Salamat. Maraming salamat, anak. Tahan na po. Salamat dininig ng Diyos ang dasal ko, anak. Namulat ka na sa iyong pagkakamali at magbabagong buhay ka na. Bago naging huli ang lahat para sa iyo gaya na nangyari sa kasama niyong si Allen. Magpakatino ka na dito, ha, Denya? Lagi kitang dadalawin. Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lourdes de Vera. Sana Lourdes sa True FM sa 105.9.